kapatid, summer na talaga. Speaking of summer, ito yung mga panahon na nung nag-aaral akong estudyante, tuwan-tuwa ako kasi bakasyon na to Pero hindi ko alam kung sa school year ng mga estudyante ngayon, kasi may mga nakikita ako katulad nung nadaan ako kanina, may pasok yung mga estudyante. So kami dati, ito masaya na to, wala kaming pasok, bakasyon na. Ito yung mga panahon na swimming, punta sa dagat, sa pool. Speaking of swimming na yan, alam mo yung kayong magkotropa, magkakaibigan, yung nag-set dahil nga summer, nag-set, nagplano, mga na-excite, tapos hindi natuloy drawing. Pero may mga iba naman, may mga ibang plano naman pagka summer na mag-swimming na natutuloy. Pero karamihan, hindi natutuloy. Kawawa yung mga na-excite. Tapos pagka ganitong summer, yan o, ikita ang init ng kalsada. Yung tipong pwede ka nang magprito ng itlog sa init. Grabe. Tapos yung electric fan sa loob ng bahay, yung tipong binubuga, sobrang init na hangin. So parang useless din yung electric fan So yun ang isa sa ayoko sa summer feels. Pero marami kasing pwedeng gawin na iba't ibang activity o gala kapag summer. Huwag ka nga lang matutulad dun sa mga ibang kaklase ko dati na nagsa-summer class. Kaya ako noon, hinuhusayan ka yabang, kala mo talaga mahusay sa ACADS. Hinuhusayan ko para di ako mag-summer. Hirap kasi, di mo may enjoy yung bakasyon. Speaking of bakasyon, pagka sa summer din kasi, di ba nandito yung celebration or yung tinatawag nating Holy Week. So during that time, pagka sa probinsya, may mga iba't iba ako nakikita ng mga nagpepenitensya, nagpapapako sa krus, tsaka walang palabas sa TV. Pero ngayon may palabas na sa TV, pwede ka na nga lang mag Netflix, mag YouTube, hindi na maboboring unlike nung kabataan ko. Thankful na nga rin ako ngayon kasi yung bahay namin ngayon meron ng kisame. Nung bata ako walang kisame yun, as in yero lang. Putek, sa sobrang yung ganyang tirik na tirik yung araw, na feeling mo nasa loob ka ng oven sa sobrang init Tsaka feeling ko iba na rin yung init ngayon. At yun na, wala na rin mga puno. Kasi nung bata ako, yan ang isa sa pinakamasarap tambayan kapag ganitong summer. Nasa ilalim ka ng puno, mahangin pa, nakatambay ka sa ilalim ng puno, tamang kain ka ng ice candy, yung dirty ice cream ni Manong, at saka yung famous na halo-halo. Tapos ewan ko yung kung iba sa inyo, kung inabot ninyo yung OG na lalagyanan talaga ng halo-halo. Kaya lagay ko dito kung ano itsura nung sinasabi ko na OG na lagayan ng halo-halo. At pagka nung bata ako, sa halos lahat ng binibilan ko ng halo-halo, yan yung lagayan. Tapos alam nyo yung hihiramin nyo muna dun sa nagtitinda, tapos isosoli nyo na lang. At ano pa yun, iba't ibang kulay pa yun. Pero ang pinagtataka ko lang talaga, meron pa rin talagang mga tao na ang dami-daming pwedeng gamitin na pang refresh sa init dahil sa summer, pero mas pinipili pa nilang magkape. Yan, sa mga kilala ko, yung pinsan ko na si Flynn, yan, yung barkada ko na si Joff, kahit gaano katirik yung araw, magkakape at magkakape pa yan. Take note yung kape nila hindi iced coffee, yung kape na umuusok pa sa init. Ay, ewan ko talaga. Siguro kanya-kanyang trip lang talaga yan pag summer. Pero mahilig kasi siguro talaga sila sa kape. Isa pa sa kayo nabibiliban ko yung mga driver ng ganyan, driver ng mga public utility, especially yung mga ordinary. Kasi syempre sa init ng panahon, tas sa traffic na ganito, tapos wala pang aircon yung dala-dala nilang sasakyan, grabe, nakakapanghina yan. Kaya siguro yung iba ring mga
driver, may init na rin yung ulo dahil syempre init na nga ng panahon eh. May init yung ulo nila. Pero pinaka the best nun is kailangan hydrated pa rin tayo. Kung kaya natin magbaon ng tubig, dahil magbabaon ng tubig. So nga lang ako, wala rin ako baon tubig eh. Ako ngayon dahil nagtatrabaho na ako, ito yung excited ako na pumasok, magtrabaho pag ganitong summer. Kasi pag nasa office ka, naka-aircon eh, hindi mo masyadong ramdam yung init. Although may aircon naman sa bahay, pero syempre ano yan eh, aircon now, pulubi sa pagbabayad ng bill later. Pero speaking of aircon, pag ganitong summer, nung mga bata kami o yung bata pa ako, syempre wala namang wala namang aircon pa kami nun. Tapos minsan kami ng mga kaibigan ko nakatambay-tambay lang sa puno. Pagka nagkakatuwaan kami kasi may malapit na mall sa amin. Nilalakad lang namin, 1 kilometer lang naman ang layo sa bahay namin eh. Nilalakad lang namin yung mall na yun. Saka lang, gagawin lang namin, magpapalamig lang. Tapos sa mga lalaki, medyo memorable ang summer. Kasi kalimitan ng pagpapatuli ginagawa tuwing summer. Kaya yung mga hindi pa tuli dyan, hindi pa huli ang lahat, summer na summer pa, pwede pa kayo magpatuli. Ay, no. Tapos dahil sa ganitong init ng panahon, alam pagka naglaba ka, alaba ka na maaga, tapos sampay mo siya ng mga alas 10 o pagpalagay natin sampay alas 11, alas 12, nasa mo alas 3, alas 4 tuyo na yung mga nakasampay mo kahit maong pa yan. Ay, grabe nga, naka-jacket ako pero tumatagos pa rin yung init sa suot ko. Yan yung mga ganyan masarap na summer refreshment, buko, fresh buko. Ayan, tsaka sa mga prutas, pagka ganitong summer, nung nagbabakasyon ako sa probinsya, ang daming Indian mango. Doon ako na amaze eh. Kasi yung lugar kasi ng lola ko doon, maraming puno ng mangga. So dahil nasasayang yung puno ng mangga, hinahayaan na nila na kumuha na yung ibang tao. Minsan kumukuha din yung mga pinsan ko doon, tapos ginagawa nila ay binebenta. Tapos doon ako nakakita na magbibigay ka ng 20 pesos doon sa lola ko or doon sa tito ko, then it's up to you kung gaano karami yung kaya mong kuhain. Yun na, for the amount of 20 pesos. Grabe no, samantalang dito isang piraso lang yata ng mangga mabibili ng 20. Siguro hanggang ito na lang tong random vlog na to. So ako talaga pagka naririnig ko yung salitang summer, swimming, dagat at bakasyon ang pumapasok sa isip ko. Kayo, just comment down below kung ano yung pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo yung salitang summer, or kung meron kayong memorable experience ng summer. Sa init ng panahon, lagi tayong maging hydrated, at kung lalabas, kung kaya naman natin magbitbit ng payong or magsuot ng sombrero, gawin din natin. At kung hanggat maaari, magsuot tayo ng comfortable na mga damit para at least hindi tayo na suffocate or na hihirapan dahil sa init. Okay? Peace and signing out. Ciao!